biyaya ng Diyos ay sapat sa atin. Ano man ang ating gawin, may mapagmahal siya. Hallelujah, mapagbiyaya. Ano man natin, confess your sin and He is faithful and just to forgive you of sin. You know, when you fall, you get up and receive the grace of God over and over. Good day, church family. Joining us today is Pastor Mel Bianco, who has been in ministry for 29 years now, together with his wife, Alicia Bianco. He started his pastoral ministry when he was 33 years old, and now he's 62, serving as a missionary pastor in Pasig City. Pastor Mel, pwede niyo po bang ma-share po sa amin kung paano po kayo nagkakilala po ng wife niyo po, si Sister Alicia po? My pleasure. This is our love story. Ang unang kauna-unahang ministry ko sa Chandler Church. You know, papaimbita pa lang sa akin sa 180 Jam na tawag natin. Tawag dati noon ay Dorsin Coffee House. And so dinala ko ng mga kapatiran, kasama ko sa Air Force. Nanood, pagkatapos ng concert, sabi sa akin nung nagdala sa akin doon, say, Mel, let's go, help me clean the bathroom. Kasi nga pa to get ready for tomorrow's service, kasi Saturday. And so dinala ko sa CR, maglilinis. But yeah, actually, I hated that. Ayoko maglilinis ng CR. Maliit pa ako kasi ako bunso sa bahay. Ako lagi na-assign na maglinis ng CR. Alam niyo naman dito sa, hindi katulad sa CR sa Amerika. And so, yun ang naging assignment ko. So I hated it. Nasa Air Force ako, naghahanap ng volunteer. Hindi ako nag-volunteer. Ako kahuli-hulihan, kami, grupo namin, kami in-assign sa CR, cleaning the bathroom. And so, pagdating ko sa Chandler, kauna-unang ministry ay maglinis ng bathroom. So, and that way, ako naglilinis ng men's bathroom, si Sister Alicia, hallelujah, ay naglilinis ng women's bathroom. And so, yung cleaning namin, equipment, nag-share lang yun. Amen, so hiram. So, nung hiningi niya sa akin, sabi ako, can I use this thing to, maybe the map or the thing that is, doon ko nakita na siya, nagtapat sa Panginoon. Doon kami medyo nag-click. At, so sa ministry ng cleaning the bathroom. And so from now, nagpatuloy kami sa ng ministry ng paglilinis para sa after concert, para sa tomorrow's services sa Sunday. Pagkatapos noon ay nagkasasakyan ako, I got a car. So one night, I offered her to take her home kasi naglalakad lang siya. And so I offered na iuwi ko siya, hatid ko siya. And so lalong nag-click. Pagkatapos, meron akong nililigawan sana ron na hindi ako gusto. Friend niya, sabi ng kaibigan niya, sa kaibigan niya na gusto niya ako. May gusto siya sa akin. So sabi ng kaibigan niya ay bigyan mo ng bulaklak. So binigyan niya ako ng bulaklak. She gave me a flower pero hindi fresh, yung rose na ornamental flowers. So alam ko gusto niya ako. And so pagkatapos nun ay I took her out to date, just for lunch. And doon nagsimula ang aming Christian romance. Yeah, so cause and then the good thing about it is before that I felt the call of God already. Sa buhay ko nadama ko na. Pagkatapos nakita ko ang babae na tapat. Talagang na-attract ako sa kanya. Doon nga sa ministry sa CR. Pagkatapos lagi siyang nasa prayer room. Iyon at in fact, when I asked her out, ay sa prayer room ko siya kinausap. She was praying. I tapped her shoulder and sabi ko sa kanya, pagkatapos ng service ngayon, can we go out and talk? I'll take you out. Yeah, and then the rest is history. Bago po makilala ng inyong ama si Jesus,
dumaan ang inyong pamilya sa mahirap na panahon, lalo na po sa relasyon ng inyong mga magulang. So, nang siya po ay makaranas ng tunay na pagbabago kay Christ, paano po nito naapektuhan ang inyong pamilya or paano po siya naka-affect sa perspective niyo po sa buhay? Yan, when he got saved, so as a sinner, nung makasalanan pa siya naman talaga nasusunod sa bahay. He's still playing the role of the head of the family. Yun nga lang, in a very rough way, And so nung maligtas na siya at nagpasimulang magbago, yung magiging head of the family ay tinuloy niya lang ang, to take that responsibility, but now in a God's way. He still was a disciplinarian, and he used that being a disciplinarian in raising us up, in a godly way. So of course, if he goes to church, everybody goes to church. And so kaming mga magkakapatid, alam namin pagka Sunday, pupunta kami lahat sa church. Walang hindi pupunta sa church. Almost every night, pag nandun siya, may family devotion. So I think that's godly. And so yun nga, nakita namin ang epekto ng pagbabago mula sa pagiging makasalanan, raising us up in mga anak niya sa makamundo, pero hindi siya perfect. Pero dito ay natuto kami na sa mga turo ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng para bang syempre, whether you like it or not, you're gonna learn about God. That's what I like about being in a Christian family na lumaki sa Christian home. Yun nga, katulad ng pangunguna ng papa ko. Yeah. So in terms of family po, na-mention niyo po na ang dami niyo pong na-learn sa father niyo po. So ano po yung mga things po na na-learn niyo sa father niyo na sa ngayon po ay pinag-a-apply niyo pa rin po sa mga anak niyo po? Alam niyo, miss, nakita ko sa akin, para bang inherited, in a way, na ako, I act as my dad. Katunayan, lalo na mapunta ako sa fellowship natin. Kasi nga, lumaki sa Assemblies of God. And so, ang pamilya namin, ang tatay ko, hindi bumili ng TV. Kasi, he learned long time ago, nakita niya na ang TV ay magagamit sa masasamang paraan. So, hindi siya bumili ng TV sa bahay. Naglagay siya ng radyo sa corner na kataas, naka-stay sa Christian station. Yun lang. Hindi namin pwedeng galawin. Pag ginalaw mo yan, sisilisilpan, talagang magugulpi ka. Kaya hindi gagalawin. Pero of course, pag wala siya, yung mga kapatid ko, ako, nung maliit pa ako, takot ako. So, nandiyon. And so, nung mapunta ako sa fellowship natin, of course, nung mamatay siya, ay yung mga kapatid ko, yun ang una, bumili ka agad ng TV. Tapos, siyempre, dinala ako sa sinihan. Yun. Pero nung mapunta ako sa fellowship natin, gusto namin pumunta sa ministry, tinuturo sa fellowship natin, kapag ikaw nasa ministry, hindi ka pwede mag-TV. Kapag ikaw ay may natamaputawag ng Panginoon, wag kang mag-TV, mag-concentrate ka sa pag-aaral ng salita ng Diyos kasi tayo ay self-taught na and self-training or OJT training, discipleship para maging preacher. Para bang yun, bumalik. And so nakita ng mga kapatid ko, mga anak ko, lumalaki, walang TV sa bahay. And so akala nila, at pagkatapos yun nga, maigpit ako sa mga anak ko na pumunta sa church lagi, the whole family. Kapag may service sa church, nandun kami. Di lang 1 time a week, 3 times a week sa fellowship natin. They took us that na ako parang papa. Parang papa. Ikaw ay magpalaki. So in a way, parang inherited. Pero actually, exampleship, pagkatapos kinonfirm lang ng Diyos sa akin sa fellowship na tama pala ang papa ko at dapat gayahin sa mga ganung paraan. Yes. Okay po. So, since na-mention niyo po, Pastor, na naging church kid po kayo, so kahit po Kristiyano na po kayo noon, dumaan pa rin po ba kayo sa pakikipaglaban sa kasalanan at mga bisyo? And ano po ang inyong masasabi sa mga same niyo po na mga kabataan na hanggang sa ngayon ay nakaka-encounter po ng mga temptations? Ganun po. Yeah, growing up in church, of course, it doesn't make you automatically
a Christian. Pero it helped. Yeah, of course, I remember na ako especially, na there are times na magkukumit ako sa Panginoon as a Christian. Magsisisi ko ng kasalanan, and then of course, I'll get my heart right, and I felt like I am saved then. But siyempre, ang tukso sa buhay bilang bata, mahina, ay madali ako maapektuhan ng barkada. Kung sino yung kalaro ko, yun ang ginagawa ko, yun sino yung who I hang around with, it's easily for me to be pulled by them. And so, ganun pa balik-balik. But, yun nga, but there are times na nalulong ko sa bisyo, but nag-struggle ako nung maligtas na ako na 17 and a half years old. Hindi kaagad naalis lahat ng bisyo. Sabi nga sa Panginoon, baguhin mo ko, paglilingkuran kita. So, nagsimula na baguhin ako ng Panginoon, pero it's not overnight. Hindi immediate result. In the first year, first 6 months, nakalusot. And then, next thing you know, hinila ako ng mga barkada sa inuman. And then, until na paalis na ako papuntang Amerika, binigyan ako ng despedida na uminom at pero hilahin ko sila sa Bible study. Pero of course, hindi ko inakala na ako ay wala ng pag-asa. And so, but that's the way God did it that way. And then so, inalis ako ng Panginoon mula sa barkada. And dala ko sa Amerika, napalayo ako sa kanila. At doon, nakapaglingkod ako sa Diyos ng dire-diretso. But, the salvation, my repentance as a 17 years old, and then I left, 19 years old, ay hindi na bago ang kaligtasan, no? Pero nandun lang yung work of God na unti-unti binabago niya ako. Makarating ako sa Amerika, completely, totally nabago ko. And then, pagkatapos, nagka-experience din ako ron I joined the Air Force, na yung mga Pilipino, nakita ko ron, tuwan-tuwa ako nasa Air Force, niyaya ako sa club, meron daw live concert. Sabi ko, hindi, Kristiyano na ako, hindi ako umiinom. Sabi, hindi ka naman iinom, manonood lang tayo ng live bands. And so, pero syempre, sumama ako, napainom ako. That was 1984, yun ang huling uminom ako. Kasi pas dumating yung tukso, again, nasa permanent base na ako, around 1985, na may numayaya sa akin, punta tayo sa club. Manonood lang tayo, panonoorin lang natin yung mga tao. And so sabi ko sa kanya, like I'm talking to Satan, sabi ko, hindi ako babagsak sa tuksong yan again. Sabi ko, so hindi ako papasok dyan. At yun nga, yun ang mga turning point na tayo talaga magpatuloy lang, babagsak tayo, hindi tayo magiging perfecto, but God will guide us at bibigyan niya tayo ng victory, mga tagumpay at nakikita natin. Yun nga, 1984, the last time I drink. 1982, the last time I did drugs. Praise God. Speaking of pagbabago po, Pastor, Yes. no? As Christians, hindi po perfect yung journey. So, speaking of change, ano po yung nag-push sa inyo na magpatuloy po sa pagkapit sa Diyos even though parang ang tagal po ng answer ng pagbabago? Pinanalangin ko sa Panginoon, tulungan ako magbago. That's important. And then, yun nga, pinanalangin ko na I'm desiring to be changed. And so, importante yun sa buhay Kristiyano. I believe God honored my prayer and still honors the prayer of people na, na gusto nilang mabago. And so, kasi nga, that's God's desire anyway, na tayo ay mabago. Sabi nga, from glory to glory, according to the image of Jesus Christ. And so, yun nga, hindi naman tayo magiging perfecto. Of course, we were gonna fall. There's a difference, between na ikaw mahuhulog sa kasalanan at naglulublob sa kasalanan. Yun ang pag ikaw nahulog sa kasalanan, nadapa ka, pabangon ka, linisin mo sarili mo, kaysa nung ikaw, tatalong ka sa balon o sa maruming tubig ng kasalanan at maglulublog ka, maliligo. So, pag ikaw natukso nahulog, it's one thing. So, bangon, laban uli, at tayo nga, unti-unti, babaguhin ka na Diyos. At hindi lang, that's part of growth and maturity. Ikaw, pag bumangon nagpatuloy, kahit hindi natin nakikita, there's a maturity there, there's growth. At yun nga, pag nagpatuloy ka,
nakita mo na inihipo ka ng Diyos, nababago. At mahalaga rin na tayo magpatuloy na napunta ko sa ating fellowship. Yun, nakita ko lalo ang kalakasan na ibinigay sa akin ng Panginoon at pinakita niya sa akin na ito ay bahagi ng kanyang plano para dali niya ako sa kanyang kalooban. Yeah. So, na-mention niyo po yung inyong journey po, no? Yes. Na from nagbisyo kayo and hanggang sa natawag po kayo ng Panginoon. So, meron po bang moment sa buhay niyo or turning point ng buhay niyo po na na-realize niyo na parang yun po yung moment na nag-fully surrender po kayo sa Panginoon? And ano po yung effect niya po sa buhay niyo? So, yun nga, I think, yung nga salvation na, pagod na ako sa kasalanan, ayoko na at pinanalangin ko, Panginoon, baguhin niyo ko, kapag binago niyo ako, maglilingkod ako sa inyo. Yun talaga yun, at doon ko nadama kapangyarihan ng Panginoon. Pero siyempre, yun nga, labanan, continually, at nung nilayo nga ako ng Panginoon sa mga barkada, doon ko na nadaman na parang yun ang quantum leap, quantum leap ng sa Christian walk ko na ako lumago. Pagkatapos another quantum leap is nung mapapunta ako sa fellowship natin. Na yun talaga ay binago ko ng Panginoon at sa pagbabago kasama na ang pag-akay niya sa akin na ipaalam ang tawag niya sa buhay ko, my calling, and then mga pakita niya sa akin ng mga pagbubunga nung pagbabago sa buhay ko. At yun ang mga stages na ako talagang nabago na at talagang ako ay magpapatuloy at hindi na ako babalik sa kasalanan. A last question po, Pastor Mel. So, para po sa mga tao po na feeling po nila stuck sila sa buhay right now or feeling po nila parang kulang sila or hindi sila worthy po sa Panginoon, ano po ang message niyo po sa kanila? Of course, sabi nga ni Apostol Pablo, the greatest missionary of all time, di ba? My grace is sufficient for you. Actually, ang Panginoong Hesus ang nagsabi nun sa kanya at isinulat niya. And so, yun. Tayo naligtas sa biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya, mamumuhay tayo sa biyaya by the grace of God. And then, papasok tayo sa langit, matatapos natin ito by grace all the way. In a way, it's true. Na it's not what you know, it's who you know. Di ba? Kahit ano alam mo, ang dami, amen. Kahit ano pa, wala kang mararating sa buhay kung wala kang connection. So hanggang langit yun. And so yun nga, hindi tayo magiging perfecto. Katulad ko, hindi pa ako perfecto ngayon, praise God, pero malapit na. Magpatuloy lang. Sabi natin, it's now how you started, it's how you finish. Yun nga, tayo lahat, marathon, hindi lang isa mananalo, kundi yung makakatawid sa finish line. See? Yung makakatawid sa finish line, yun lang. So that he that endures to the end shall be saved. Yun ang pinaka-importante. Magtiis hanggang wakas, maliligtas. Yun ang pinaka-importante. At the same time, pinagpapala tayo ng Diyos. Amen? Tanggapin na, magalak na magbibigay sa atin ng kalakasan magpatuloy. Pero tandaan natin, ang biyaya ng Diyos ay sapat sa atin. Ano man ang ating gawin, amen, mapagmahal siya. Hallelujah, mapagbiyaya. Ano man natin, confess your sin and He is faithful and just to forgive you of sin. When you fall, you get up and receive the grace of God over and over. Hallelujah. At ikaw ay sa katapusan ayos.